Kap alam natin na completed na dyan 100% yung binigyan ng ating provincial government to Governor Ed na concreting na inyong kalsada dyan. Kumusta ito, Kap? Yes po, kung pupunta kayo ng Ansiray, talagang maninibago po kayo. Mafe-feel nyo na parang wala kayo sa island kasi pagdaong pa lang po ng bangka, ilang step na lang po ay nandoon ka na po sa double lane na kalsada namin. Double lane. Talaga lang Oo nga, maninibago tayo yan, pagpunta tayo Talaga ng Ansiray. double lane ito, ha? Oo, lumapad. Lumapad, oh. Yes po. Pwede magsalubungan dyan yung mga tricycle. Yes, May po. tricycle na ba dyan sa isla? Marami po sa amin yung mga Chariot. yung motorbike na may sidecar. Oh, okay. Oo. Kinakargahan ng mga kargamento. Oo. Ah. Gaano kahaba itong sinemento kalsada ito? Yung road namin from Ansiray Port hanggang dulo po sa Puro 4 meron po kami 530 meters. Mm-hmm. So 250 meters po ang kalahati nun ay project na ni Gob. Yung bagong proyekto namin nakatatapos lang po 100% completed na na kung saan siya po yung kumpleto para po doon sa kabilang linya ng aming kalsada. So kaya ho, sa ngayon hindi na nag-aalala yung mga magulang ng mga batang naglalakad sa kalsada kasi meron na po kaming kaliwat kanang kalsada na kung saan kahit 4 wheels po ay pwede nang dumaan dito na talagang safe po ang ating mga mamamayang dumadaan. Ayun. Ito ba'y karugtong ito, Kap, dito sa ito ba yung sa Circumferential Road? Karugtong ba ito? O iba pa ito? Yes po. Yung puno po nito sa Ansiray Port, diretso rin po ito sa Circumferential Road na kung saan po ang Circumferential Road namin, pag lalabas ka dito ay tatahakin mo yung kalsada papuntang Labangan Iling at Iling proper. So, access road na po siya ng ating Circumferential Road. Noong wala pa yung sinementong kalsada yan, kumusta yung sitwasyon ng ating makabayan dyan? Actually, nung mga pathway pa lang, pathwalk pa lang yung aming kalsada dito, is nakikita mo talaga yung buhay ng mga tao na hanggang do sa ganung level na lang. Pero nung nagkaroon na po kami ng road widening and concreting, biglang nakita ko bakit biglang dami din ng mga sasakyang pang lupa. So na dati-rati ay pinapasan lang namin ng aming mga produkto na dinadala sa bayan ng San Jose. At ang mga pinamimili from bayan ng San Jose ay pinapasan lang din hanggang bukid. Pero ngayon ho, laking alwan. Ngayon. Nakikita mo talaga na yung pag-unlad ng komunidad, pag-unlad ng mga tao na nagninegosyo dito sa amin, sa aking pagkakabilang, nasa 27 na yung aming mga motorcycle dito. Diyan pa lang sa Ansiray? Yes po, including yung may mga sidecar na po. So, nung wala pa yung kalsada, di parang yung iniisip na ating mga kababayan dyan, parang hanggang doon na lang sila, gano'n? Yes po. Actually, lahat ng pumupunta sa amin dito, sabi nila, bakit tuwing pupunta tayo ng Ansiray, merong kakaiba, merong bago. So, ayoko kasi hindi ako sanay na walang ginagawa sa barangay ko. So, kaya, although pagpasok ng administrasyon ni Gob at ng bagong administration, medyo nagkaroon po ng mabagal na pagdating ng proyekto sa amin. So, siguro, syempre, kailangan din natin munang pag-aralan ano ba yung ating magiging ambag sa bagong administrasyon at ang magiging ambag ng bagong administrasyon sa aking pamamahala. So, kasi ako hindi ko lang tinutulungan yung barangay ko. Yung iba pang barangay, yung 10 barangay sa isla ng Iling, kasama po sila sa pangarap ko kung anong mga proyekto din po yun dapat maihatid sa kanila sa pamamagitan po ng communication ko doon sa ibang nating mga leader ng ating pamahalaan. Pero nung una, may agam-agam ka na lumapit at humingi ng proyekto kay Gov. Yes po. Talagang napakalaki yung aking pananaw na baka hindi ako magkaroon ng proyekto. Baka tanggihan. Sa bagay. Yes po, tanggihan. Although nangyari sa ibang politiko, pero hindi ko naman po sila sinisisi. No? At hindi ko rin kasalanan kung ako po ay naging malapit na tao ng kabilang grupo. Pero alang-alang sa mga kabarangay ko, ginagawa nyo. Lumapit. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Pinapakita ko naman po sa leader ng ating pamahalaan na hindi po ako iba sa kanila.
binibigay ko po ang lahat ng suporta kahit po wala akong natatanggap na pabalik sa akin. But sa pagkakataong yun, naramdaman ko kay Gob na hindi pala siya ganun. Nagulat na lang ako, hindi ko na malaya na meron pala siyang pinaplanong ipapagawa sa barangay ko. Ito nga po yung pagpapakompleto niya ng aming Kalsada. barangay sa Ansiray. Maliban po dyan, ay may nakipinto siyang pagtatayo ng one building with 4 classroom ng aming Eskwelahan. Eskwelahan. Ansiray Extension. Talaga? So maliban doon sa kalsada, tsaka yung nababanggit mo, ano pa yung mga nadalang proyekto dyan ng ating provincial government? Dahil nga sa hindi pa ganun kahabang panahon ng aming pagkakakilala ni Gob, so ang pinakamalaking proyektong nagawa niya dito sa akin sa barangay sa Ansiray, etong room. But more on, scholarship po sa mga estudyante. Okay. Napakarami po ng scholar niya dito sa atin sa Ansiray. Hindi lang sa Ansiray, sa buong isla ng Iling. So maraming scholar ang ating mahal na gobernador. Meron po siyang mga regular yung pagbibigay ng financial assistance. Hindi lang po doon sa mga estudyante, hindi lang sa mga nagkakasakit, maging sa kapag merong nasunugan, may namatayang kapamilya, ay pinapadala natin kay Gob. At pagdating po dyan sa ating provincial government, dyan sa Magpay, ay talagang hindi nabibigo yung ating mga kababayan dito sa isla ng Iling kapag lumapit ng financial assistance sa ating tanggapan ng ating mahal na gobernador. Alam mo, isa ka rin sa mga aktibo dyan na hinihinga ng tulong ng ating mga kabarangay dyan sa kabuuan ng isla, lalo na kapag may mga nasiraan na mga bangka sa laot o kaya mga nangangailangan ng emergency ay laging nandyan ang pangalang Marlon Ramintas. Bakit ikaw laging tinatawagan dyan? Yun nga ho yung pinagtataka ko, sir, no? Kagabi lang, like kagabi, 9 o'clock may tumawag sa akin, kailangan ng emergency para doon sa isang mangingisda natin na nangingisda sa gabi. So natusok siya ng isda na mahaba yung nguso. Na kagaya sa sablayan noon, yung tumusok sa liig. So ganun din. Ganun din nangyari kagabi. Nangyari kagabi sa Barangay Katayungan na mayroon po tayong kaisla na tumawag sa atin na nangailangan ng sea ambulance. So dahil ang ating sea ambulance is under repair, nagkaroon po tayo ng ibang access kung paano madala sa mainland San Jose ang pasyente. So itinawid po ng Barangay Katayungan sa Santa Teresa Port. Tinakbo lang po nila ng almost 15 minutes. Then ang ating PDRRMO headed by our Ma'am Maritoni si Pintura ay nagpatakbo ng ambulance from Magpay to para Santa salubungin. Teresa. Para salubungin po ang pasyente. So nakabilis po ng communication ng isa't isa at ang pasyente po ay nadala kaagad sa ospital. So ang kagandahan lang po dito sa pasyente ay hindi tumusok sa parte ng upper body niya. Sa hita lang po tumusok yung isda. So kailangan lang siyang madala sa ospital dahil iniiwasan po natin doon yung matetano, yung sugat ng ating mangingisda. So sa ang buong island, no, hindi nga lang sir island kapag ka-emergency cases, hindi ang tumatawag sa akin pati mga taga-mainland. So hindi ko rin po alam bakit nakakonekta yung pangalan ko sa kanila. And even yung Coast Guard, ikaw yata ang kinokontak din dyan no? Yes po. Pag emergency cases naman po doon sa pag-rescue sa mga nangyayari sa karagatan, talagang binavolunteer po ang sarili ko at ang aming bangka para sa pag-rescue. So yung Coast Guard naman po natin, kapag may operation sila sa laot, bangka po namin ang ginagamit nila. Kasi po ang ating Philippine Coast Guard ay wala po silang bangka. So ginagamit po nila for free yung bangka namin para po sa pag-rescue din sa usapin sa mga aksidente sa laot. Yun yung bangka mo, may kalakihan din yan di ba? Yes po, ang bangka namin kasi is 4. Isang malaking size pang 60% capacity. Meron po kaming 40% capacity at meron 20% capacity. Meron po kaming 10 to 15% capacity. At ito yung nagagamit lalo na in case of emergency. Yes po, ready kami sa mga ganong bagay. Pero para sa kaalaman ng lahat po, ang ating provincial government
ay meron po tayong sea ambulance at ang ating munisipyo naman po ay merong boat ambulance. Kapag kayo mga nabanggit ko pong ambulansyang yun ay hindi available, so yun po, pinapagamit namin yung aming bangka for free. Galing, no? Yan si Kapitan Marlon Ramintas. Kap, bigla ko lang naalaala, dyan sa iyong barangay ay buhay pa ba yung ang tawag natin doon? Bandilyo ba? Yung may trompa? Buhay pa? Yes po, ma'am. Buhay pa po yun. So, madalang lang namin gamitin. Nagagamit siya just in case po na may mga disaster. Yan, may mga announcement. So, doon po namin talaga dinadaan. Sana pala yung ating interview ito, nakabandilyo dyan para napapakinggan ng buong barangay yan, si Ray. Pwede naman po, sir. Babalikan ko po ito sa inyong Facebook Live. Pwede naman, i-play ko po. Pero alam mo, diyan ka nagkaroon ng award, di ba? Natatandaan mo, nung Yes po, LDC President pa. Civil Service Commission. Kaya nga, anyway. Congratulations Kap Marlon Ramintas. Talagang, hindi ka lang pang isla, pang mainland ka pa. Alam mo, Helen, isa sa pinagmamalaki ng Barangay Ansiray, yung kanilang napakagandang kuweba. Hindi pa narating, Helen, doon. Hindi pa. Napakinggan ko lang. Oo. Yung diving cave po namin ngayon ay na-close na po. Bakit? Hindi na po pinapayagan ng ating DNR in Tourism na pasukin dahil po doon sa nagkaroon na po siya ng maraming bitak. Nako. Yung mga bato, yung mga corals doon, no? Yes po. Kasi mga tutuntungan, Helen, doon, hindi man mga bato, kundi mga corals Kaya delikado. Oo nga. Ay, Kap, kung nakikinig halimbawa si GovEd sa'yo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Yes po. Para po sa ating mahal na gobernador, unti-unti na pong umaabante na po ang mga barangay sa isla ng Iling. Sana po maipagpatuloy natin ito. Para lang po sa kanyang kaalaman dahil nabanggit ni Gob sa akin, priority sa kanya ang edukasyon. Hinihiling ko po na ma-priority din po ang lahat ng barangay sa isla ng Iling na walang secondary school. Kasi po naniniwala talaga ako na mabilis ang paglobo ng mga out-of-school youth dahil sa kakulangan ng eskwelahan sa island barangays. So ang mga barangay po na walang secondary school, doon po nagsisimula, natitigil yung mga bata pag graduate ng grade 6, ayaw mawalay sa magulang, yung mga mamas boy, papas boy na papas girl, mamas girl na sinasabi na ayaw mawalay sa magulang, nagiging way ng pagtigil ng pag-aaral. Tsaka tinatamad na mag-aaral kasi walang eskwelahan Yes po. So sana po ay mabigyan ng priority ang ating mga eskwelahan. Lalong-lalo na po yung kagaya dito sa isla ng Iling, itong Barangay Ansiray, ang aming secondary school. From grade 7 to grade 10 ay yari lang sa Kawayan. And ang nasa Bangkal po ay yari lang din sa Kawayan. Ang high school ng Barangay Katayungan yari sa Kawayan. So sana matutukan ng ating DepEd rin. So hindi lang kay Gob, hindi lang sa ating tuwangan. Gobyerno. Sana yung sa DepEd ay mabigyan din po ng priority ang mga eskwelahan sa isla ng Iling. At alam natin, Helen, Kap, na dyan sa isla, sa kabuuan ng isla, ay marami ng graduate dyan ng kursong education. Yes po, napakaraming graduate po dito ng education. At nito lang po, kalalabas lang po na resulta ng board exam. Napakaraming pong pumasa na taga-isla. At napakarami na din pong professional dito. May mga engineer na po dito sa Ansiray lang po. Meron na kaming engineer, meron na po kaming parang may nurse. So, napakaraming professional police, po sa isla ng Iling. Diba? May police. May naging konselang bayan na San Jose. Yes, Adinkulo Pacaol. Pacaol. Ikaw rin, di ba? Ikaw rin. Naging ex-officio ng Sangguniang Bayan po. Pero alam mo ka, nung una, siguro mga 40 years back, na mahiyaan yung mga taga-isla, even pag nandito sa bayan ng San Jose, kapag sabing taga-saan ka, nahihiya silang sabihin na sila ay taga-Iling, taga-isla. Tama po kayo, sir. Ganun dati ho. Oo. Pero ngayon, iba na ngayon. Ngayon, taas no, kahit po ako pinapakilala ko, taga-Iling ako. Correct. So ngayon ho, hindi na talaga nila ikinahihiya na sila ay taga-isla ng Iling. Kasi maliban lang po doon sa nagkaroon ng mataas na edukasyon ang level ng mga tao dito, ay napakarami na pong may pagmamalaking lugar sa isla ng Iling na pwede nilang i-showcase po sa ating mga kababayan. Totoo Ano yun. nga ba yung pwedeng pasyalan dyan?
Saan si Ray, kagaya kahapon po ay natulog po ng 2 araw dito ang taga Menro at saka taga Tourism Office. Oo. Dahil ang inaayos po namin ang aming mangrove forest, sa pangarap namin magkaroon po ito ng boardwalk, yung mangrove forest ng Ansiray. Meron din po kaming Molabi Plantation and yung goat farm, yung mga goat na hindi lang po na basta-basta ang presyo, yung goat na ang presyo ay 100,000, Oo. 80,000. Meron Oo. po kaming farm dito sa Ansiray. Talaga? Oh. Oo, sana minsan makapasyal kami. Kailan ba ang piyesta ng Ansiray? Katatapos lang po, Sir Ferd, nitong April 21 ng aming founding anniversary. Yes. Pero meron po kaming celebration ng piyesta ng aming mahal na patron this coming June 25 and June 26. Pasyal po kayo. Oh, sige, kung hindi maganda pa ron, pupunta kami ni Helen dyan. Anong araw yon? June 21. June 25 and 26. Wala akong calendar dito. Sige. Anyway, kung sakali at maganda pa noon, pupunta kami dyan kasama namin si Gob. Yes po. Oo. Gusto ko makarating si Gob. Kasi nung founding anniversary, invited namin talaga si Gob nung April 21 sana. Kaya lang po ay Conflict siguro sa meron siyang schedule. napaka-importanting meeting sa Manila. Oo, okay. Okay. Okay ka, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you very much, sir. Thank you very much, Ma'am Helen. At maraming salamat po sa ating mahal na gobernador. At maraming salamat po sa sambayan ng Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga tax na silang naging dahilan po ng pagkakaroon ng proyekto ng ating mga komunidad. Okay. Salamat.